Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pag-usapan po natin itong si Rodel Tiaga. Alam lang po natin na siya ay bumagsak sa sa lie detector. Pero kahit hindi na po siya sumalang sa lie detector, makikita po ninyo yung kanyang ibang mga sinasabi. At ipo-point out ko po sa inyo kung hindi nyo napansin. Susundan lang po natin ito. Knowing po, alam natin na bumagsak siya. Kung ngayon mas nakakatawa pong panoorin kasi pagka alam mo nang bumagsak siya pero talagang excited ang mga NBI, excited ang mga news, excited silang lahat dahil sa bagong labas, panibagong news, 'di ba? Pero ipupunta ko po sa inyo kung bakit itong si Rodel Tiaga alam mong gawa lamang yung sinasabi niya. Hindi na kailangan, kumbaga, i-polygraph test siya. Kasi nahuli, ewan ko kung napansin ninyo, ewan ko kung napansin nila. Ako napansin ko talaga. Tingnan lang po natin, sundan lang po natin at ipo-point out ko po sa inyo. Hindi raw namatay dahil sa sakit, kundi sadya umanong pinatay. Yan ang ibinunyag ng isang person deprived of liberty kaugnay ng pagkamatay ng ilang high-profile inmate sa Bilibid. Kabilang daw riyan ang isang convicted drug lord na sinasabing nasawi dahil sa atake sa puso kaugnay ng COVID. Ngayon lang daw siya nakapagsalita dahil sa takot. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng matataas na kalibre ng baril, tumulak ang NBI, DID at NBI NCR papuntang Bilibid, hindi para sa operasyon, kundi para sa isang importanteng misyon. Doon sinundo nila si Rodel Tiaga, na saksi raw sa umunoy tunay na sinapit ng ilang high-profile inmate na sinasabing namatay sa COVID sa Bilibid. Takot ako, sir. Iniisip ko na yung nangyayari sa kanila, pwedeng mangyari sa akin. Nagtatrabaho bilang isang overly si Tiaga sa tinatawag na Site Hari, lugar kung saan dinadala ang mga inmate na nagpositibo sa COVID, kasama ang convicted drug lord na si Eugene Chua. Sa death certificate ni Chua, nakasad na namatay siya noong June 2, 2020 dahil sa cardiopulmonary arrest na ang underlying cause ay COVID-19. Pero iba ang kwento ni Tiaga. Aniya, nakita niya ang totoong nangyari. Luna na ginawa lang siyang supot. Yung isa nakahawak sa tali, yung isa naman nakahawak dun sa supot. Ganon kay Eugene. Hatakan silang dalawa. Sinaplob sa ulo. Opo. Hanggang sa bumagsak si Eugene dun sa harap nila. Pagkatapos daw... Dito mga kababayan, wala man lang follow-up question. Nag-tag of war sila dun eh. Hindi man lang tinanong, anong ginawa ni Eugene? Wala lang, di ba? Ito, siya pa ang pinaghugas ng plastic na ginamit kay Chua. Frontliner po ang nagbigay sa akin eh. Sabi niya, Del, pakihugasan mo to. Nugasan ko po dun sa public CR. Meron kasi doon. Pero hindi pa yan. Ipupointal ko sa inyo, maliwanag na itong si Rodel ay confused yata. Tab na Doon yung hugasan. Iniisip ko nga, sir, baka ito yung gamitin sa akin. Nang tanungin kung bakit ngayon lang siya naging handa na sabihin ang lahat. Alam naman natin, ang panahon nila bantag, talaga namang siguro kung magsasalita ka ng dalawa, isa hanggang dalawa, talaga namang ipanganganib ng buhay mo yan. Ngayon, sir, kumbaga payapa. Hinihingan namin ng reaksyon si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Magiging bahagi ang mga sinabi ni Tiaga sa ginagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay noon ng mga high-profile inmates. Bukod kay Chua, kasama sa mga high-profile inmate na namatay umano sa COVID sa Bilibid noong 2020 ay sina JB Sebastian, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Zhang Zuli, Jimmy Kinsinghung, Ryan Ong at Amin Boratong. Para sa GMA. At kaugnay niyan, gusto raw pa imbestigahan ng ilang mambabatas ang umano'y pagpatay sa ilang inmate sa Bilibid noong kasagsagan ng pandemya. Diyan naman tumutok si Chino Gaston. Lubha raw nababahala ang ilang mambabatas sa salaysay ng inmate na si Rodel Tiaga na nakakita umano sa pagpatay sa convicted drug lord na si Eugene Chua sa loob ng Bilibid.
Si Chua, isa sa mga high-profile inmates sa Bilibid na unang iniulat na namatay dahil sa COVID-19. Yan yung mga kwentong madalas natin nakikita sa mga pelikula. Pero may katotohanan pala, no? At because of this, no, I guess the DOJ should start investigating and bring the perpetrators to justice. Naniniwala rin daw si Senador Ronald De La Rosa na dati ring naging Bureau of Corrections Director General na kailangan ng investigasyon para malaman ang katotohanan. Mahirap din mag-akusa. Kailangan maimbestigahan din kung totoo yung... Pero kung namatay sila during COVID, ay salamat din. Ang kapwa-senador niya namang si Senadora Risa Ontiveros nagpahayag din ng pagkabahala dahil sa pull daw nito ang pamamalakad ng criminal justice system ng bansa. Kailangan raw maimbestigahan ng DOJ ang umano'y pagpatay kahit pa mauwi ito sa pagbungkal ng buong correction system. Nananawagan din ng senadora sa DOJ na mabigyang proteksyon si Tiaga at sa kanyang mga kapwa-senador na huwag tantanan ng issue na posibleng magabot sa pagpasa ng isang batas. Wow! Nanawagan agad-agad si Ontiveros ng proteksyon ni Rodel Tiaga. O ano na ngayon yung panawagan mo? Ngayon na bumagsak siya. At ipapakita ko sa iyo, Senator Ontiveros, kung alin pa ang mali-mali dyan. Ang bilis-bilis ninyong umepal Epal talaga kayo Ito mga kababayan, masdan ninyo dito sa susunod. Pinakita ko lang yung una kasi yung unang labas niya. Ito makikita po ninyo dito sa video na to, sasabihin niya, ang sabi ng doktor o ni Mendoza, kami negative. Yung sila, apat, kasi pinaghati apat-apat. Sila positive, kami negative. Tandaan po ninyo yan, ang sasabihin niya. Ito ay, sino ba nag-interview nito? Muling binalikan ng NBI ang tuturong site Harry kung saan News 5. Sasabihin niya sa News 5, negative siya. Pinatay ang ilang high-profile inmates ng Bilibid noong kasagsagan ng pandemya. Pero ang whistleblower na siyang nagsiwalat sa umunoy krimen, bumagsak daw sa lie detector test. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Kasama ang Bilibid inmate na si Rodel Tiaga. Nag-ikot ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa site Hari sa medium security compound sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Tiaga ang inmate na nagsiwalat na pinalabas lang umanong namatay sa COVID-19 ang isa niyang kakosa kahit ang totoo ay sinadya itong patayin. Binakodan dito. Sa pag-iikot nila, tinuro ni Tiaga ang bahagi ng site Hari na nagsisilbing Alternative Learning Center. Dito raw siya dinala noon ng mga jail guards matapos magpositibo sa COVID-19. Sa loob, itinuro niya ang bawat kwarto kung saan na-isolate ang ilang high-profile inmates. Kabilang sina Eugene Chua, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Sang Zuli, Jimmy Kinsinghug, Ryan Ong at isang Amin Boratong. Dagdag pa ng whistleblower, hinati sa dalawa ang grupo ng mga inmate. O dito na, hinati sa dalawa ang mga inmates. Bago dinala sa magkaiwalay na kwarto. Sabi ni Dr. Mendoza, positive yung 4 at negative kaming 4. Tandaan niyo po yan positive sila. Kami negative. Siya ay negative, right? Negative siya. So, bali, yung pong 4. Tika muna. Para makasigurado tayo. Mendoza, positive yung 4 at negative kaming 4. So, Again negative kaming 4. bali, yung pong 4, kaming 4 nandito. Yung 4 nandun sa dulo na yun. May partition na po dito nun. Si Benjamin Boratong, saka si Sherwin Sanchez. Dito sila kinuha. Yung panahong ililipat daw kuno sila sa air condition. Matapos pag-iwalay ng mga grupo, sunod daw nakita ni Tiaga ang paglabas ng mga body bag kung saan dinala ang ilan sa mga inmate. Bukod kay Tiaga, lumantad din ang 3 pang inmates na dinala rin sa facility. Pero guhit nila, wala raw silang alam. Bakit kaya? Kasama ni Tiaga yung 3.
Sama nila, ba't sila walang alam bakit si Tiaga meron? Si Acting Bucor Chief General Gregorio Katapang Jr. nauna nang iginiit na hindi site-hari ang lugar kung saan dinala sila Tiaga at ilang high-profile inmates. Sinukot naman ng NBI ang lugar para gamitin na reference sa gagawing reenactment na layong pagtibayin ng testimonya ni Tiaga. Pero ngayong hapon, nakumpirma ng News 5 mula sa mga pagkakatiwalaang source na bumagsak sa polygraph o lie detector test si Tiaga. Wala pang opisyal na pahayag ang NBI kaugnay niyan. Nagbabalita mula sa frontline. Baka naman itong NBI na nagsabi hindi na natin makita kung saan. Kasi yung last time na nagsabi na walang link si General Bantag o si Director General Bantag doon sa murder na yun, nasaan na yung hindi na ba pinagsalita? Ano to, di ba? Tandaan nyo, negative siya, di ba? Negative siya sa sa COVID. Ito, pangalawa. Ito naman, GMA ito mga kababayan. Last on News 5. Ito naman, GMA. Tingnan po ninyo ang kanyang sagot dito. Kasunod ng pagbunyag ng isang preso na sa sadyang umanong pagpatay sa isang high-profile inmate sa Bilibid, 3 pangalan ang binanggit niya ngayon sa NBI. Isang Zulueta, isang Dani at isang Mendoza na nakita raw niya sa site-hari ng Bilibid at narinig niyang nag-uusap. Iniugnay niya rin si suspended Bucor Chief Bantag. Siyempre, base diba? sa narinig niya. At yan po ang tinutukan ni John Consulta, exclusive. Ano ba ang goal nila dito? Hanapin yung tunay na murderer ni late Lapid o tugisin si Director General? Ano sa palagay ninyo? Sa mga action nila puro sila Director General Bantag na lang lagi ang nakikita Katulad nga po ng sabi ni Attorney Salvador Panilo, simula ng akusahan nila si Director General Bantag, lahat na lang nang nangyayari, itinatapon nila kay General Bantag. Hindi naman kayo halata, Hanggang sa bumagsak si Eugene dun sa harap nila. Yan ang ibinulgar sa akin kahapon ng presong si Rodel Tiaga. Personal daw niya nasaksihan ang pagbalot ng trapal sa ulo ng kapwa. Kayo naman, GMA. Sabi nito, binalot ng supot. Ikaw naman, GMA, binalot ng trapal. Narinig po ninyo, trapal na yung binalot ngayon. Napakalaking kaibahan ng trapal at supot. GMA naman. Pakinggan ninyo uli. Liit kasi. Okay. Si Eugene dun sa harap nila. Yan ang ibinulgar sa akin kahapon ng presong si Rodel Tiaga. Personal daw niya nasaksihan ang pagbalot ng trapal sa ulo ng kapwa presong si... Diba? Binalot na ng trapal, hindi na binalot ng supot. Trapal na, grabe naman. Chua noong June 2, 2020 sa tinatawag na Site Hari, ang pasilidad sa loob ng New Bilibid Prison kung saan dinadala ang mga nakakulong na nagpositibo sa COVID-19. Kanina ay opisyal ng... Masyado kayo kasing excited dito sa news na narinig ninyo. Imbes na supot naman, na pag ginawa nyo ng trapal na napahayag si Tiaga ng mga ahente ng NBI Death Investigation Division. Ipinakita rin ng NBI kay Tiaga ang video ng kanilang ocular inspection sa Site Hari. Dito pinapatay, si Mario ka nakalaman dito. Kasi yan yung open space Oo. Pero yung open space na yan, sir, kita dito yan sa pasilyo na to. Dito sa hallway na to, kita yan. Kahit nandito sa dulo, kita yung tao dito. Bago nito, 3 beses niyang nakitang dumalaw sa Site Hari ang isang Zulueta, isang Dani at isang Mendoza. Sa 2 beses na kanilang pagdalaw, narinig niya raw na pinag-uusapan ng 3 ang mga high-profile na preso sa Site Hari. 3 hanggang 5 metro lang daw kasi ang layo niya sa mga ito. Sabi niya, Cardo, kumusta na? Sabi naman itong okay na boss. Tapos sabi, hindi ba pwedeng paminsanin na yan? Sabi nung dalawa, nung Dani, nung Zulueta at saka nung Mendoza, boss, hindi pipid. Dito na, malapit na. Sasabihin niya, malapit na siya. Magpa-positive na siya dito, mga kababayan. Pwedeng dalawa-dalawahin. Sige, para mabilis at madala na dito yung mga kasamahan pa niyan. At yun ang masabi ko kay DG. Sabi niya para masabi ko kay DG? Oo. Nang tanongin namin kung kilala niya ang tinatawag na DG, ang sagot ni Tiaga. Sino yung pinutungkulan niyang DG? Panahon yun,
Marcos, wala namang ibang Director General, kundi si Bantag. Bagamat hindi malinaw kung sino ang tinutukoy niyang Zulueta, malapit na tauhan ni Bantag si Jail Officer Ricardo Zulueta. Paniwala ni Tiaga, ang nakita niyang pagsaklob kay Eugene Chua ang siyang sinapit din ng ibang high-profile inmates na dinala sa Sakit Hari noong kasagsagan ng pandemya. Yung pagkamatay ng mga kasama ko sa Itari, hindi sa COVID. Talagang pinatay yun. Pinatay. Bakit mo nasabi yan? Kung mayroon man pong mamamatay sa sinasabi nilang COVID, ako yun. Yung mga kasama ko. Kasi sabi nila positive ako Kita nyo na. Sa News 5, sabi niya, negative siya. Yung 4 ang positive. Di ba? Ngayon naman, ulitin natin. COVID. Ako yun. Yung mga kasama ko. Kasi sabi nila positive ako Positive na. Sa News 5, negative siya. Sa GMA, positive na siya. Kailangan pa ba ng polygraph test yan? Diba? Yung GMA nga, ginawa ng trapal yung supot Yun, mga kababayan, ayun. Noon, wala siya pang binabanggit na General Bantag. Ay, unti-unti na nagkakaroon na DG na. Di ba? Sabi nila yun, negative. Negatibo, ibig sabihin, walang COVID. Bakit namatay? Kuya! Mister! Kasi sabi mo lang yun, sila positive Kabilang si Chua sa 8 high-profile inmate ng Bilibid na iniulat ng NBP na iginupo ng COVID. Pero itinuturing ng NBI na kahina-hinala ang pagkamatay. Yan ay sina Francis Go, Shirley Lim Zhang, Jimmy Ang, Eugene Chua, Benjamin Marcelo, Sherwin Sanchez, Amin Buratong at Willie Yang. Namatay sila ilang araw lang ang pagitan sa isa't isa. Simula May 28 hanggang June 17 noong taong 2020, noong kasagsagan ng hawaan ng COVID-19 sa loob ng Bilibid. Sabi noon ng NBI, namatay ang mga high-profile inmate ilang araw lang matapos ilipat sa mga isolation room. Mahabang oras din daw ang lumipas bago nadala sa ospital ang mga inmate. Lahat daw ng 8 inmate na ito ay dineklarang dead on arrival sa ospital at ang cause of death ay cardiac or pulmonary arrest. Yan ay kahit na ilang araw bago sila namatay, wala naman silang pinakitang malalang sintomas at ayon pa raw sa ilang testigo, may tuturing silang normal o masigla. Noong Hulyo pa nirekomenda ng NBI Death Investigation Division ang paghahain ng 8 counts of murder pero hindi sa mga tauhan ng Bucor, kundi laban sa 22 tauhan ng NCRPO. Ano na yon? Kinasuhan ng 8 counts of murder ang NCRPO. Kung meron man anomalya dyan, ang kinakasuhan ay yung NCRPO, 22 pulis. Ano't ipinipilit ninyong isaksak ang pangalan ni Director General Bantag dyan? Kasi nakakalimutan nyo na kung ano ba talaga ang goal ninyo dito Gusto niyo ba talagang mahanap yung pumatay kay Late Lapid o gusto niyo lang talagang tugisin si Director General Bantag? Bantay ng pasilidad noong pandemya. Sabi pa noon ng NBI, sinamantala umano ng mga suspect ang protocol noon na agad pinapakrimate ang mga namamatay sa COVID-19, bagay na ginamit daw para ma-cover up ang pagpatay. Evidence gathering pa rin yan. Ay, salamat! Meron pa palang evidence gathering kay Director General, wala na Imbestiga within 17 days, tapos. Di ba? Test the testimonies if they will be strong enough to hold up in court so we can file the appropriate cases. Yan, dapat yan, aktuhan natin yan na nararapat sa batas. And make people responsible for their acts. Right. Para hindi na maulit. It shouldn't happen again. Nobody has a right to play God. Para sa GMA Integrated. Diba? Ang ano ko lang dito mga kababayan, kung mapapansin ninyo, ang bilis po nilang umaksyon. Narinig nila yung convicted criminal. Oy, nakita ko ito. Hala, mga NBI, dala, may haba pang baril nila di ba? Bilis, doon. Kinuha nila itong si Tiaga. Di ba? Ang bibilis nila. Mayroon na agad reenactment.
nag-anuhin. Tapos papakita, mayroon pa silang cellphone na pinapakita dito kung saan namatay, ganito, ganyan. Ang akin mga kababayan, uulitin ko ito. Kasi noong 4 pa lang ang nawawalang sa bungero, ngak-ngak na ako ng ngak-ngak dito. Ngayon umabot ng mahigit 30. Ang sa akin mga kababayan, marami na pong nangyari, nagkaroon na po ng pagdinig sa Senado tungkol dito sa isabong, yung mga nawawala, sobrang dami po yun. Sobrang dami na yun. Yun dapat sana ang tuntunan ninyo, mga human rights kayo. Di ba? Nasaan na yung 34 na tao na yun? At yung mga kamag-anak mo, kaya hindi ninyo pinapansin talaga. Di ba? Marami itong mga ebidensya na hindi nyo naman parang pinapansin. Ang tagal na nito eh. Huwag niyong sabihin bago lang kayo dyan. Dahil yung kaso na yan, hindi naman nagbago. Hindi rin naman nagbago yung nagtatrabaho. Ang nagbago lang dyan, si Remulla. Diba? Paano po mga kababayan? Kung unahin nila man lang ito. Dahil hindi natin alam kung buhay pa sila, makakapag-save pa kayo ng buhay. Mukha yata iniisip ninyo, wala nang pag-asa dito eh. Kawawa naman yung mga pamilya. Diba? Nagsiselos na nga, nasabi bakit doon nga kay Late Lapid. Hala, dinumog ninyo ng gusto, yung atensyon ninyo nandoon. Samantalang yung 34 na yun, matagal na nanghihingi ng tulong ninyo. Meron pa pong nag-offer dito sa pamilya, diba, sa ibang pamilya, ng millions para wag na raw hanapin yung pamilya, diba? Bakit hindi niyo sinusundan? Dito, nagsalita lang itong convicted na criminal na to, takbuhan kayo lahat. Fair ba yan? Is this for, Late Lapid or for General Bantag? Di ba? So, yun lang po mga kababayan. Marami pong salamat. See you po next upload.